Yung mga anak natin, papasok sa school, or hindi man papasok sa school, lalo yung mga bata, no? Papasok sila sa school, and then, minsan, di maiwasan, mabubuli sila. Masasabihan sila ng ikaw ay Asian, ganito, ganyan, and so on. And dahil mayroong, o kaya mababa ang grades, gusto nang mag-give up, dahil mayroong narinig na boses ng tatay or parents na positibo sa panahon ng pagsubok, ay yun ang mag-i-echo sa kanya. Sa panahon ng pambubuli, halimbawa kay Brother Peter, halimbawa, mag-aral kang mabuti, sabi ng tatay. Tapos, pagbunta niya doon sa school, ay talagang may temptation na maglalakwat siya. Pero dahil nag-e-echo yung sinabi ng tatay, hindi siya maglalakwat siya. Ganun ho sa ating mundo. Napakahalaga na yung boses po natin nabibitawan sa ating anak. Kung wala kang binitawang boses, kaya natin ginagawa yung culture of blessing. Kung wala kang pinapakawalang salita, na positibong salita sa iyong anak, sa loob ng bahay, sinabihan mong tamad, ganito ka, puro negative ang kanyang naririnig. Po lahat ng pagkakamali, hindi minsan, hindi mo na-appreciate, hindi mo napayuhan. Kaya pagdating niya sa school, negative din ang kanyang naririnig. So may tendency talaga ang bata ay napakababa ang kanyang self-esteem. Amen? Pero tayo ho, bilang anak ng Diyos, napakahalaga na naririnig natin ang kanyang instruction, ang kanyang salita sa panahon natin ngayon. Amen po ba? Sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 6 verse 18, "And I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty." Kinote ito ng Apostol Pablo dahil binanggit ito nung panahon ni David, ng Diyos nung panahon ni David. Yan ang sabi ng Diyos kay David. At ito rin ang pinangahawakan natin ngayon, na tayo po ay mga anak ng Diyos. Inuulit ko, tayo po ay mga anak ng Diyos. Okay? Kaya lang, minsan, hindi natin po naririnig ito. Hindi natin marinig that we are His son, we are His daughter, or tayo yung kanyang mga anak, dahil minsan ay may mga sitwasyon. Ang naririnig lang natin, yung ating sarili, yung sinasabi ng iba. Pero yan po, dahil Father's Day ngayon, napakahalaga na ang boses ng Amang nasa langit ang marinig po natin. Amen? Number 1, son, your sins are forgiven. Pakibasang ulit, son, 1, 2, 3, go. Isa pa. Ito po ay binanggito nung panahon na kung saan ay merong 4 na magkakaibigan na dinala nila yung kaibigan nilang paralitiko. Amen? Dahil sa isang bahay ay puno na, yung 4 na magkakaibigan na may kaibigan silang paralyzed, ay nakita nila, puno na. So ang ginawa nila, gumawa sila ng paraan, idinaan sa bubong. Alam niyo po itong story na ito, di po ba? Idinala nila sa bubong para itong paralyzed na kaibigan nila ay mailapit kay Jesus. Kaya nung ibinababa nung 4 na magkakaibigan mula sa bubong ang kanilang kaibigan na paralyzed, sabi niya sa verse 5, "And when Jesus saw their faith," alin ang nakita ni Jesus? Yung faith ba nung... ano pong nakita ni Jesus? Yung pananampalataya nung paralyzed o yung 4? 4. Amen? Pakita natin ito na dinala nila ito. Sabi niya, he said to the paralytic, ito naman ang sinabi niya sa paralyzed, "Son, your sins are forgiven." Mababasa mo dito, hindi pa humihingi ng tawad yung paralyzed. Marahil itong paralyzed, so sobrang kaparalisahan niya, ay hindi na rin siya nakakapagsalita. Marahil lamang. Hindi siya humingi ng tawad, pero sabi ni Jesus sa kanya, sabi ng Diyos sa kanya, ang iyong mga kasalanan ay napatawad na. And then, ituloy natin, "Now,
some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts. Tingnan nyo ha, may mga eskriba, mga nagtatanong sila, nagtitinginan. Hindi man nila direct na tinanong ni Jesus, pero nababasa ni Jesus ang kanilang saloobin. Kagaya ngayon, basa ng Diyos ang motibo, pananaw, plano sa loobin ng isang tao. Amen? Kaya ang Diyos, tumugon siya. Why does this man speak like that? Sabi ng about isa, he is blaspheming, sabi ng mga religious leader. Who can forgive sins but God alone? Verse 8. And immediately Jesus, totoo naman yun, ang Diyos lang makakapagpatawad. Pero hindi nila kasi kilala si Jesus pa the time na siya ay Diyos. Immediately Jesus, perceiving in his spirit that they thus question within themselves, said to them, why do you question these things in your hearts? Tingnan nyo nag-murmur sila kasi. Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, rise, take up your bed, and walk? So, pareho po yun ay maganda. Pero pangalawang salita ni Jesus, maliban ho sa Son, your sins are forgiven, ay ito po ang sinabi ni Jesus. Hindi lamang po nagtapos na napatawad na ang iyong kasalanan. Kaya pangalawa, sinabi ni Jesus, and he said to the paralytic, sabi niya, I say to you, rise, pick up your bed, and go home. Amen. Ganyan po ang instruction ng Diyos. Ganyan po ang nangyari po sa atin. Dati po, tayo po isang paralyzed spiritual. Amen? Merong nakapagdala sa atin ho dito, hindi man apat, nakapag-invite, at ngayon naririnig mo na, naranasan mo na ang kapatawaran, kalinisan mula sa Diyos. Nakita po ba natin yon? Kaya lang, hindi po nagtatapos doon mga kapatid. Sinasabi ng Diyos sa sino man nakikinig sa voice na ito na nakaranas ng kapatawaran, nakaranas ng kaligtasan, sinasabi niya, I say to you, rise. Hindi kanin Tumayo ka. Amen? Tumayo ka. Umalis ka. Mag-move on ka na. Pinatawad ka na. Umalis ka na sa isang bagay na nilinis na ng Diyos. Sa karumihan na inalis na ng Diyos sa buhay mo. Pinatawad ka na. Amen? Pero hindi nagtatapos. Maraming mga Kristiyano nakaranas ng kapatawaran pero bumabalik pa rin sa buhay paralyzed. Amen. Ayaw pa rin tumugon, ayaw pa rin mag-move on, ayaw pa rin mag-arise, ayaw pa rin umalis sa putik ng kasalanan. Dinadala pa rin, kasama pa rin sa prayer of three, kasama pa rin na dinadala sa panalangin. Kapatid, makinig kayo. Kahit kami manalangin, mag-counsel sa inyo, hanggat hindi sumusunod po ito paralyzed na ito, hindi ho siya gagaling. Kahit pinatawad na ang kanyang kasalanan. Marahil ng kanyang pagkaparalisa ay dahil sa kasalanan. Pero pinatawad na siya doon. Sakalang siya tumayo at gumaling nung sinabi dito, I say to you, rise and pick up your bed. Tumayo, sabi mo sa katabi mo yung balikat ng katabi mo, kapatid, manindigan ka naman. Tumayo ka naman sa katotohanan. Huwag mong tanggapin na isa ka na lang paralyzed na lagi kang dinadala. Amen. Lagi ka na lang dala-dala. Lagi na lang sila nag-a-adjust sa'yo. Huwag mong hayaan yon. Ang Diyos na mismo, pinatawad ka na, wide open ang pintuan ng langit sa'yo, pero may bahagi ka. Gusto mo bang pumasok? Bukas ang langit,
Tanong ko sa iyo, gusto mo bang pumasok? Dahil pinatawad ka niya, naka-ready ng langit at tanggapin ka. Ang tanong, gusto mo bang pumasok sa kalangitan? Eh kung ayaw mo, saan ka papasok? Amen? Umalis na tayo sa tsismisan, umalis na tayo sa mga bagay na hindi, alam nyo, galit, tampo, depresyon, negativity. Umalis na tayo doon, matagal ka nang inalipin dyan. Sinasabi ng Lord, rise, tumayo ka na, umalis ka na dyan. Yugyugin mo yung balikat na katabi mo, umalis ka dyan. Kahit sino pinakamagaling na doktor, resitahan ka, operahan ka, pero pagkadating na operahan ka, resitahan ka, bumabalik ka pa rin sa lifestyle mo, sa tingin mo gagaling ka. Amen? Amen po ba? Naunawaan niyo ba ibig kong sabihin? Pastor, maraming mga Kristiyano spiritual na paralyzed. Paralyzed sa takot. Mag-opening prayer lang. Paralyzed, ayaw bitawan ng isang bagay na nagpapahirap sa health niya, ginagastusan niya, nagkakasira ang pamilya, ayaw mo pa rin bitawan. Matagal ka ng paralyzed niyan, dinadala ka na ng mga kaibigan mo dito sa loob ng simbahan. Para saan? Para patawarin ka. Pero yung kapatawaran na yon, ang Diyos nagmumula, pero yung pag-pick up, pagtayo, utos ng Diyos yon, pero magkumilos ka. Kumilos tayo. Just imagine, di ka pa tumatawag ng kapatawaran, tinawag ka ng anak. Tinawag ka ng anak, hindi ka ampon. Hindi niya sinabi, ampon! Pinatawad na kita, hindi, anak. Tinawag ka ng anak, mag-act ka as anak. Hindi anak-anakan. Amen. Sabi niya, that's the voice of a father. And then sabi niya, pick up your bed. Na-share ko rito minsan sa isang bahagi pa rin na paralyzed na doon sa swimming pool. Pero ulitin ko, ano bang papel ng bed sa spiritual natin buhay ngayon? Ang bed, ang higaan, yung stretcher, o yung hinigaan niya, dahil may sakit siya, yun ang may hawak sa kanya. Yun ang may control sa kanya. Gusto man niyang tumayo dahil paralyzed, sabi ng bed, humiga ka na lang. Siya ang may hawak sa kanya. Ngayon, makinig ka, pinatawad tayo ng Diyos, hinahayaan kang tumayo, mag-move on. Pangalawa, binibigyan ka ng pagkakataon yung mga bagay na kumukontrol sa iyo, ilalagay niya naman sa kamay mo that you are in control. Sabi niya, hawakan mo yung higaan na matagal na humahawak sa iyo. Amen. Hindi mo lamang, huwag mong hayaan na alipinin ka ng higaan ng kawalan. Huwag mong hayaan na alipinin ka ng bisyo ng kawalan. Huwag mong hayaan na alipinin ka ng galit na matagal ka ng hawak nito. Ngayon, pinatawad na kita. Ngayon, pinapatayo na kita. Ngayon, yung galit na yan, dapat you are in control. Because God or the Holy Spirit lives in you and lives in us. Amen? Hanggang kailan? Alangan naman, halimbawa, alangan naman, gumaling na siya. Sa tingin nyo kaya, pinatawad na, pinagaling na, tumayo na siya, tapos nung umuwi, dala pa rin kayo ng 4? Siya pa rin nakahiga doon? Kahit magaling na, maraming ganun. Amen? Pero sigurado ko, hindi yung katabi mo. Maraming ganon na dapat minsan gusto natin, minsan kahit okay na tayo, gusto natin lahat mag-adjust sa atin. Dapat ang buong church mag-adjust sa akin. Dapat ako masunod. Mag-adjust, iikot sila sa akin. Hindi natin namamalayan, napapasukan tayo ng control spirit.
Yes, may mga sitwasyon na mag-a-adjust kami sa'yo. Pero hanggang kailan? Pwede ba ikaw rin ang mag-adjust para rin sa kagalingan mo? Hello? Pwede ba ikaw din ang tumahimik minsan? Pwede ba ikaw din ang magpakumbaba? Pwede ba ikaw din ang mag-sorry? Pwede ba ikaw din ang tumawag? Hindi lang ikaw laging tinatawagan. Amen? Pwede ba yon? Pwede naman, di ba? Dahil ang alam ko, ang telephone ay two-way, hindi naman one-way lang. Na yung si leaders to membro lang, hindi ka pwede maka-call back. Kapag may challenge ka, may problema tayo minsan, naghahanap tayo ng i-blame. Pwede ba? Huwag na tayo mag-blame. Maging responsible naman tayo kung mayroon tayong pagkakamali. Para sa kagalingan mo rin. Pick up your bed. Pagsabi sa kanya, pick up your bed. Maging responsible ka. Nagkamali ako. I am sorry. Nagkamali ako. Ito ang pagkakamali ko. Pwede ba tulungan mo ako, sister, brother, o nanay, tatay, asawa, kapatid, kapitbahay? Pwede ba para hindi ko na maulit ito? Tulungan mo ako para patawarin mo ako. Seryosohin natin. Isang seryosong bagay ito. Kaya humahaba minsan, napaparalyze, makinig kayo church, napaparalyze ang magagandang relasyon ng magkakasama sa life group ng church dahil ayaw nating minsan umamin na may pagkakamali, mataas minsan ang ating ere. Pero baka wala dito yun, salusan lang siguro yun. Absent siguro. Amen? Pero ako'y naniniwala, hindi pa huli ang lahat. Kung nakikinig tayo sa boses ng ating amang nasa langit, take note, tinawag kang anak. Hindi ka pa. Dito sabi ko, Lord, ang galing mo dito lang. Tinawag mong anak, di pa humihingi ng kapatawaran. Dahil nakita niya yung apat. And go home. Pag sabi, go home. Uwi na tayo. Pagkatapos mong i-pick up ang iyong bed, pinapauwi siya ni Jesus. Why? Dahil panahon naman na itong paralyzed ay magbuhat din ng mga kamag-anak niyang paralyzed spiritual na ilapit niya kay Jesus. Unang-una, number 1, you need to get closer so you hear that you are forgiven. Mamimiss nitong paralyzed man na ito kung walang naglapit sa kanya. Church, kailanman hindi mo maririnig, hindi mo mararanasan ang kapatawaran ng Diyos kung ang relasyon mo in a distance. Kailan narinig nung paralyzed man? Nung inilapit ng apat na magkakaibigan. I pray na ang preaching na ito ay makakatulong para mailapit kita sa Diyos. Yung pag-invite ng kapatiran, pananalangin, pag pre-encounter, proseso ng paglago, bahagi yan ng espiritual na magkakaibigan na dala-dala ka namin, nilalapit ka namin sa Diyos para marinig mo na may kapatawaran. Ngayon, naririnig mo na ang Diyos nagpapatawad. Hindi mo lang narinig ang Diyos na nagpapatawad, pinapagaling ka pa at pinagagaling ka pa. Naunawaan natin mga kapatid, inuulit ko, hindi maririnig nung paralyzed man na to kung malayo siya. Buti na lang mayroon siyang apat na magkakaibigan na naglapit sa kanya. Wala ka dito kung wala nag-pray sa'yo at nag-invite sa'yo. Wala naglapit sa'yo. Hindi mo naranasan ang born again experience. Wala yung saya, sigla na meron ka ngayon kung walang mga tao na ginamit ng Diyos na naglapit at narinig mo ang kapatawaran ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hello? Sa panahon na hindi mo kaya, sa panahon na hindi mo kayang lumapit, may mga tao na malapit sa Diyos, nakakilala sa Diyos, na naglalapit sa iyo. Ngayon, bahagi namin na ilapit namin kayo. Mag-respond ka naman. Naniniwala ko pag uwi nung apat, masaya sila lahat. Alam niyo, masaya kami kapag nadala namin kayo sa EGR at nagpatuloy. Kahit binayaran minsan ng mga ka-life group mo, ng mga ibang tao, o ikaw mismo nagbayad, nagsakripisyo, para makaranas ka sa Panginoon. Pagbaba mo sa Encounter God's Retreat, napakalaya mo. Hallelujah! Masaya kami. Kaya lang yung iba, pag uwi, hinahanap ulit yung stretcher at gustong magpabuhat ulit. Dalhin mo ako sa church.
Pwede ba ikaw naman ang maghanap ng mga spiritual na paralyzed at dalhin mo sa church? Kaya nga sabi niya dito, go home. In short, huwag tayo maging pabigat spiritually. May kakayanan ka. Why? Yung tingnan makinig kayo ha. Yung naranasan ng paralyzed man, naranasan din namin. Dati kami paralyzed. Dati kami, wala kami kakayanan. Buti na lang mayroong naglapit sa amin sa Panginoon. Nagtyaga, nag-pre-encounter, nag-post-encounter. Nag-follow up nung nanlalamig. Hello! Pare-pareho tayo ng naranasan. Ang maganda dito, maging consistent ka. Tayo. Hello? Wala pa ako nakita nagseryoso sa Panginoon, lumapit sa Diyos na hindi talaga binago ang buhay. Pastor, hanggang ngayon, hindi pa ako manababago eh. Kung naririnig mo ang boses ng Lord, I say to you, rise, pick up your bed, and go home. And he rose. Anong ginawa? Sino ang mga tumayo? Sino tumayo? Yung apat ba? Yung paralyzed. Sabi niya, and he rose and immediately picked up his bed and went out before them all. Ito ang maganda. Dahil nag-respond, tumugon itong paralyzed man na ito sa pagtawag ng Diyos sa Son, your sins are forgiven. Maraming ang na-amaze, maraming nakakilala sa Panginoon. Magtuloy-tuloy ka lang, ayusin mo lang ang buhay mo, lahat ng mga tumitingin sa iyo, ma-amaze sila. Amen? Ayusin mo lang ang pananalita, pakikipag-communicate, ang pinupost mo sa Facebook, ang binibinitawan natin, lahat ayusin mo lang. Kung di ka maging perfect, ayusin mo lang. Sabihin mo sa katabi mo, ayusin lang natin. Yeah? Ayusin lang natin. Kapag di natin inayos, sabi niya dito, and so that they were all amazed. Dahil sa pagbabago, pagtayo ng paralyzed man, pinalakpakan ba naman alin ang pinapurihan nila, yung gumaling? Hindi, ang Diyos. Ganito pala, kapatid, church. Kapag nagbabago ka, umaayos ang buhay mo, kumikilos ka, nagiging maayos ang buhay mo, hindi ka ang nakikita nila, si Lord. Napaparangalan si Lord sa mga bagong patutuo mo. Yung nagmumura at hindi na nagmumura, napaparangalan si Lord. Huwag kang maghintay ng mga katabi mo, kapitbahay mo, kakilala mo, maparangalan nila si Lord kung wala ka namang ginagawa pa na pagbabago sa buhay mo. Kaya sabi, atin tayo ng church. Atin tayo ng church. Ganinto mo nga yung buhay ko noong isang araw. Baka ganyan din gawin sa akin. Take note, kapag ako halimbawa nag-invite, at yung in-invite ko ay nagtuloy-tuloy sa Panginoon at ako na nag-invite ay atras abante, may tendency na yung in-invite ko, ganun din. Kung itong paralyzed man na ito, halimbawa gumaling na siya at humiga ulit sa bed, ganun din ang madadala niya. Hihiga ulit sa bed. Papabuhat ulit. Wala dito yun. Magpapabuhat ulit. Buhatin mo naman ako. Pagpasensyahan mo ako. Kapatid, ulitin ko yung naranasan ng paralyzed, yung born again experience, nag-EGR, nag-pre-encounter, nag-post-encounter, and so on. Pare-pareho tayong nakaranas. Walang problema sa Diyos. Ang challenge minsan, yung ating pagtugon. Pastor, yung mga nakikita ko sa paligid ko kung itong paralyzed man na ito, nakita niya yung paligid niya, yung mga nagtanong kay Jesus, bakit di siya nagpatuloy? Although nakita niya yung mga yon, pero di siya nagpatuloy. Blasphemy na ganyan-ganyan, mga religious leader. At mayroon na dito, mayroon ng persecutor. May mga critics na, pero hindi siya tumingin doon. Tumingin siya sa nagpagaling sa kanya. Tumingin ka sa Diyos na siyang nagpo-provide ng pangangailangan mo, nagbabago sa buhay mo. Yes, ang pastor, ang leader, may bahagi kami, may pagkakamali kami minsan, may mga bagay-bagay, pero hindi kami huwag kayong tumingin sa amin.
Kasi kung tumitingin kayo sa amin, either madadapa kayo o maibigay yung kapurihan, hindi sa Lord. Ang galing-galing ng aming pastor, ang galing-galing ng aming leader, ang galing-galing ng aming life group, ang ganda-ganda ng life group, ang galing-galing ko, dinala ko sila sa church, aalisin ko rin sila sa church, babalik ko rin sila sa church, dalilin ko rin sila doon. Pero kapag inilapit nila kay Jesus eh. Yung apat, kayo nilapit kay Jesus. Hindi lang sa life group, kay Jesus. Dinala nila itong paralitiko na to sa lugar na kung saan nandun si Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan natin ng isa't isa ng tulong para you need help. We need help to get closer to God. Number 2. Pakibasa yung number 2. 1, 2, 3, go. Daughter, 1, 2, 3, go. Ito naman po yung 12 years na nagbi-bleed. Sa Matthew 9, wala po yung verse niyan. Kasi alam ko, memorize nyo kasi ito eh. Matthew 9, ito po yung babae na kung saan 12 years na nagbi-bleed. Just imagine 12 years. Hindi ko ramdam to, pero alam ko, hindi ko alam ito, pero alam ko, yung mga kababayan, alam nyo ito. Just imagine 12 years. Kung mayroong nagtitinda ng ano nung araw, kumita sila. Ubus siguro ang mga paninda ng ano. Tapos itong 12 years, ito kasi wala, magbabasahin mong context nito, wala ito sa itinerary ni Jesus. Ang tuon ni Jesus dahil yung anak ni Jairo namatay. Pupunta siya doon sa bahay. Na 12 years old din na babatang babae. Papunta siya doon, kaya lang maraming taong dumidikit sa kanya kasama na itong babaeng 12 years na nagbi-bleed. Itong babae nito ay nag-suffer siya ng 12 years na may nagpagamot siya, mababasa mo dyan, habang nagpapagamot siya, ay lumalala. Kasalanan bang magpagamot? Hindi. Kaya lang, church, kahit maganda ang motibo mo, maganda ang plano mo, kaya lang minsan, kung wala sa kalooban ng Diyos, lumalala. Gusto ko lang naman makatulong, pastor dahil nag-aaway sila. Hindi mo naman natulungan. Ganito ang sinabi mo, alam mo, sinabi nung, ganito siya. Sinabi rin nung ganito siya. Nako, hindi mo natulungan, pinag-away mo. Hello? Maganda, yes, kung motibo maganda. Pero wala pa akong nakitang na bago sa paningin ko na maganda lang ang motibo. Nakita ko na nabago, kumilos, nag-action, doon may pagbabago. Maganda naman ang motibo ko paano yung gawa mo? Kahit maganda ang motibo mo, kung wala namang action. Ang transformation, nag-uumpisa sa action. Kagaya ko, maganda naman ang motibo ko. Gusto kong lumit ang tiyan ko. Kung wala namang action, hanggang motibo lang. Halimbawa, sa mga kalalakihan, sa mga manliligaw ka, maganda ng motibo ko, hindi ka naman nanligaw, wala ka namang ginawa. Lumaypas ang panahon. Maganda naman motibo ko mag-apply ng trabaho, hindi ka naman nag-apply. You know what I mean? Amen? Itong babae na ito ay naubos na ang kanyang mga ari-arian, pero ang natitira na lang sa kanya, wala na zero na siya Wala na siyang mai-offer pa. Alam mo ang natira na lang sa kanya? Isang malalim, matibay na pananampalataya, which is narinig niya ito na si Jesus nagpapagaling. Pangalawa, tapang. Pakisabi, tapang. Itong babae, yun na lang ang Church, kung sa tingin mo wala nang nagtitiwala sa'yo, kung sa tingin mo sira na ang patutuo mo, kung sa tingin mo empty ka na, wala ka nang mai-offer, dyan expert si Lord. Pero at least meron pang natitira, pananampalataya at tapang. Kaya ka nandito Lord, hindi man ako okay, pero naniniwala ko at tatapangan ko. Pag sinabi yung tapang sa spiritual na bahagi ko, ito gawin ko lang yung term nito. When it comes sa paglapit sa Diyos, tumingin kayo sa akin.
Makinig kayo sa akin. Pagdating sa paglapit sa Diyos, kailangan kapalan natin ng ating mukha. Kung hindi mo kakapalan ang iyong mukha sa paglapit sa Diyos, kakainin ka ng guilt, condemnation. Hindi na ako, dami ko ng kasalanan sa Lord, di na ako lalapit, di na ako mag-church. Ang sama-sama ko, ang dumi-dumi ko, ayaw ko na. Lord, kaysa naman Lord, dami kong pagkakamali, pero lalapit pa rin ako sa iyo. Mga bagay man na hindi ko pa nabibitawan ngayon, pero tulungan mo ako, babitawan ko rin. Tatapangan ko pa. Lalapit pa rin at lalapit ako sa iyo. Sasabihin ng kaaway, hindi ka na mababago na. May mga nabago na sa akin paunti-unti. Kahit hindi ko feel na umatin ng church, pupunta pa rin ako. Pupunta ako sa life group, magbabasa ako ng Biblia, magpe-pray ako, sasama, magjo-join ako. Alam ko. Itong babae na to, sinubok na niya lahat, pero nilakasan na niya ang kanyang loob. Ang kanyang minimithi na lamang ay hindi makadaupang palad si Jesus. Ang kanyang minimithi ay mahipo lamang yung laylayan ng damit ni Jesus. Kasi yung laylayan na yun ay nakakonek sa katawan ni Jesus. Pumunta ka sa mga bagay, sa lugar, sa mga bagay, sa mga tao na alam mo nakakonek kay Jesus. Doon ka mag-connect. Hello? Marahil yung hem na yon, yung laylayan na yon, tayo po yon. May mga tao na hindi ka man makalapit sa Diyos, pero at least may mga taong kasama ka na naglalapit sa iyo sa Diyos. Itong babae na ito, tapang na lang at pananampalataya ang dala. Ganyan tayo nung una tayong lumapit sa Panginoon. Lord, hindi ko kayang baguhin ang aking buhay. Ang dami ko nang ginawang pagkakamali. Pero God, kahit laylayan mo lang. Hindi man ako makalapit, hindi man ako kilala ng pastor ng aking life group leader, kahit pa paano itong kasama ko sa boarding house, hindi ba siya gaano pang strict na Kristiyano, magpapray ako sa kanya, humingi ako ng tulong. Yung bang talagang gusto mo pa rin na makaranas sa Panginoon? Gusto makakonect. And then, nangyari nga, nakalapit nga siya. Jesus realized at once that healing power had gone out from him. So he turned around. So nakita ngayon, naramdaman ng ating Panginoong Hesus na mayroong kapangyarihan na dumaloy, umalis, at nagpalinga-linga. Tinanong niya sa kanyang mga disipulo, sinong humipo sa akin? Sabi naman ng mga disipulo, tama yung mga sagot nila eh. Ang dami pong kasiksikan ho ang tao. Tapos tatanungin niyo kung sinong humipo sa inyo. Pero yung babae doon nangangatal, nininerbyos. Kasi nasanay siya, nagagawa yung sarili niya, nababayaran niya, naubos na lahat, wala na siyang may offer. Bahagi ko na lamang po yun. Amen? Nangangatal siya, natatakot. Sino dito nakaranas minsan? Na sa employer ninyo, nabasag mo ngayon yung isa sa mahal na flower vase or vase sa bahay. Tapos, alam mo, mahal talaga, mas mahal pa sa sweldo mo. Talagang nabasag, talagang hindi na maibalik. Ngayon, nangangatal ka ngayon. Sabi ng boss mo, sinong nakabasag nito? Umamin ka. Tapos umamin ka. Nung umamin ka, sabi niya, don't worry, Cathy. It's just a base. Don't worry. It's only a base. The most important is you're not hurt and so on, blah, blah, blah. Akala mo, aanuhin ka, pero don't worry, sagot. Kaya ganun ang itong babae na to eh. Natatakot siya, pero nakita siya ni Jesus. Ako po. Ang ganda ng tugon. Kailan narinig ng babae na tinawag siyang anak? Daughters. Nung umamin siya. Kaya kami hindi nakakarinig ng anak ng Diyos dahil hindi ka umaamin. Turo ka ng turo ng iba. Sila kasi. Umamin ka. Sabihin mo sa katabi, umamin ka paminsan-minsan, umamin ka naman. Tingnan, basahin na, pag-meditate mo ito, sabi niya dito, then the frightened woman trembling at the realization of what had happened to her, came and fell to her knees. Lumuhod siya
in front of him and told him what she said had done. Inamin niya, hindi siya nagturo. And he said to her, daughter. Sabi ko, Lord, itong babae siguro, kung hindi siya umamin, hindi niya narinig yung napakahalagang kagalingan na pagdaloy sa kanya. Kaya minsan hindi tayo gumagaling ng sama ng loob. Feeling natin napakataas natin, napaka-righteous natin. Hindi tayo umaamin ng ating pagkakamali. Kaya ang tigas ng ating damdamin. Ang nakikita lang natin yung iba-iba. Pero dito, sabi ni Jesus, daughter, your faith has made you well. Amen? Tinawag ka, anak, yung pananampalataya mo ang nagpagaling sa'yo. Go in peace. Kapag hindi ka umaamin sa Diyos, hindi natin ibinibigay lahat sa Diyos, ang ating kahinaan, kapalpakan sa buhay, hindi natin inaamin, hinihingi ng tawad, hindi tayo nagpapakumbaba, nag-kneel down na kagaya nito, wala kang peace. Kahit may relationship here, relationship there, wala kang peace. Kahit kahawak mo kamay pang pinakamayaman, pinakamagandang babae sa buong mundo, wala ka pa rin peace. Dahil hindi ka umaamin. Umamin ka sa Lord. Speak of asking repentance. Nagkamali ako. Ako po yun. Ako ang humipo po. Ako po. Sabi ko, inahanap ko dito, hindi naman sinabi ng babae, please forgive me, ako po yung humipo ng laylay ng damit niyo. Hindi. Sinabi niya, ako po, ikinuwento niya kung ano yung nangyari. Di ko alam kung paano niya ikinuwento. Alam niyo po, 12 years na akong ganito, ganyan. Di ko alam kung ikinuwento niya pa yon. Pero ikinuwento niya yung pangyayari. Kaya sabi ng Lord, anak, magaling ka na. Dahil sa tapang mo at pananampalataya mo. Bakit? Anong nagtulak sa babae para lumapit siya na gano'n? Dahil nga sa pananampalataya niya. Marahil naririnig niya na si Jesus dumadadaan sa malapit sa kanya at nagpapagaling siya. Yun na lamang ang last chance na. And then sabi niya, go in peace. Payapahin mo yung sarili mo. Ngayon nakikita ko, mayroong payapang-payapa. Hindi ko alam kung galing ka rin sa 12 years na bleeding. Payapang-payapa. Gisingin mo ka. Go in peace, hindi rest in peace. Payapang-payapa. Yan, sabi ko, Lord, ang galing mo dito, no? Ang galing ng ano mo pagka, your faith has made you well. Go in peace. And sabi niya, hindi lamang magkaroon ka ng kapayapaan, your suffering is over. Sabi ko, ako nagbabasa, Lord, kung ako kakanta nito, kung yung babae nito, kapag uuwi na itong babae ito, pag uwi niya, lalagyan ko ng background. Kung sa panahon ngayon, gagawa ako ng reels. Pagkalis niya, katanggal yung bleeding niya, I feel good, ta-na-na-na-na, gaganon. O, I got the power, gaganon. Kasi, akala mo 12 years, biglang nag-stop. Butot balat na yun siguro. Wala na. Amen. Pero spiritually, maraming bleeding po spiritually. Hello? 12 years ka na nagbi-bleed sa ex mo. Pastor naman, huwag ka nang umasa pa. Pinay-stop na ng Lord yung bleeding mo. Huwag mo nang imbitahin ulit, baka sugatan ka ulit. Ikaw din baka na hindi nadadaan ulit si Jesus sa harap mo. Hello? Amen. Manuglakas ng amen ni Luya. Either 12 days, 12 years, 12 hours. Wala na. Matagal na tayo, sinugat-sugatan na tayo ng mga wrong relationship, wrong mga bagay-bagay. Sugat-sugat ka na. 12 years na nag-suffer ka. Meron ang lumapit sa akin, Pastor. Salamat sa Lord, nakakilala ko. Bakit? Naku, yung, patuto naman niya to. Pero ayaw ko sabihin. Pero pagpipilitin ko, babanggitin ko. Hindi.
Buti na lang naghiwalay kami nung kalong distance ko sa abroad. Nasa abroad siya, nasa abroad din kalong distance niya. Bakit? Naghiwalay na kami. Ano, maganda ng buhay ko ngayon, ganyan. Kaya lang, pastor, may utang pa sa akin yun. Ang sakit, ano, iniwanan ka na, inutahan ka pa. I-let go mo na. Akala mo, ikaw ang nawalan, siya ang nawalan. Amen, palakpakan natin ng Diyos. Siya ang nawalan. Siya ang nawalan dahil may Kristo ka sa puso. Binuo ka ulit. Hello? Kaya na mag-ingat ka. Number 3, this is the last one. Ito naman po yung baptism ng ating Panginoong Hesus. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Sa Luzon kanina, medyo nangiti ako pero dito rin narinig ko ulit eh. Ulitin yung ulit, 1, 2, 3, go. Nawala na. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Pero sabi sabi dito ng amang nasa langit, whom I am well. I am well pleased. Sabi dito ng amang nasa langit, sinabi niya na itong aking minamahal na anak at ako ay nalulugod. That time si Jesus, wala pa siyang ginagawa. Wala pang miracle. Wala pa. Water baptism pa lamang. Itong verse na ito, dito mo makikita yung Holy Trinity. Si Jesus, binabautismuhan. Ang banal na espiritu, bumababa, kagaya ng kalapati, pero di siya kalapati like a dove. At ang nagsasalita, ang Ama. So present silang tatlo. Amen? Sabi niya dito, and when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. And behold, a voice from heaven said, basahin nyo na malakas, mga tatay, mga parents, tayong lahat, maganda, magsalita tayo ng positibong salita. We appreciate natin ang ating mahal sa buhay, hindi lamang sa private, maganda sa public. Ito po, pwede namang sabihin ng ating amang nasa langit impersonally. Pero bakit public? Bakit public? Paano mo naman public, Pastor? Naisulat ni Matthew eh. Naisulat din ni Lucas eh. So, ibig sabihin, narinig din nila. Amen? Ihayagan. Pwede ba ang mga tatay, dahil Father's Day, mag-I love you ka sa hayagan sa Facebook? Hindi lamang kung ano-ano ang sinusulat mo dun. Ganon din sa mga anak, maghayagan. Hayagan, sabihin mo in front of, kaya lang itong mga bata ngayon, yung si Karsten namin, kapag sinusundo ko siya, kapag nandun ako, hindi mo lumalapit sa akin. Pero kapag nakaalis na yung mga, hello daddy, saka lang magkikis. Sabi ko, nakakasakit ka na ha? Sabi ko sa lolo mo. Pero ganun talaga. Pero pwede ba tayo maging hayagan? Mag-appreciate tayo, sabihin natin in public. Amen? A voice of confirmation. Pero bakit sinabi, you are my beloved? Bakit sinabi wala pa siyang ginagawa? You know what? In-appreciate, sinabi ng Father kay Jesus na siya ay beloved Son. Hindi dahil sa miracle, dahil anak niya. Dahil relasyon, hindi ko yung gawa. Pwede ka namang mag-I love you, mag-appreciate, i-confirm mo, i-build mo ang isang tao, hindi dahil sa kanyang performance, kundi dahil anak mo siya, asawa mo siya, life group leader mo siya. Alam mo yon? Tatay mo siya, relasyon. Amen? Nay, tay, salamat sa buhay mo ha. Saan? Dahil tatay kita. Oh. Di ba? Nay, ate, kuya, salamat ha. Bakit saan ka nagpapasalamat? Ikaw talaga the best.
Dahil tatay kita. Kagaya ng anak ko kanina, si Karsten. Binibiro-biro namin. Ay, blah, blah, blah. Tapos suddenly, sabi niya, but I look like you. Tapos, ibig sabihin, kung ano man ibato ko sa kanya, ako rin pa rin. Kami pinagkakaisa namin ni Caleb. But I look like you, sabi sa akin. Pwede ba? Ganun po, ito po, binigyan na tayo ng halimbawa ng Diyos. A voice that gives strength to Jesus to endure the cross. Binasa ko ulit po, tulungan niyo kung meron pang conversation ng Ama at kay Jesus. Ito na po yun. Pagkatapos nito, ministry na. Hindi ko na nakita na nagsalita pa ang Father na kagaya ng kasing linaw nito kay Jesus. Yung salita na yon ang nagdala, ang nagtumulong sa kanya para i-endure ni Jesus ang cross para sa kaligtasan ng sanlibutan. Why? Narinig niya, beloved son. Punong-puno siya ng pag-ibig. Nalulugod ang Ama. Napakasarap nun. Diba? Magtatrabaho si Mr. Dito lang, magtatrabaho si Mr. si Mrs. Meron ako napanood sa YouTube sa Facebook. Ako napanood nyo rin yun. Sabi niya, yung Mr. ayaw kumilos. Sabi ng Mrs. Ang pogi-pogi pa naman. Ano? Nag-iba ang kanyang mukha, aura. Naging masipag. Naging masunurin na nung sinabi ang pogi, nag-iba. Nung ayaw. Ang pogi-pogi pa naman. Ganito. Hindi minsan, alam ko hindi naman gano'n, pero ang binitawan na ito ng Ama nung panahon ng baptism ni Jesus ay nakatulong sa kanya na gawin ito dahil napuno siya ng pagmamahal para ipasa sa atin. Kapatid, hindi natin pwedeng ibigay ang mga bagay na wala po sa atin. Hindi natin mamahal ang ating kapwa kung hindi muna tayo nakakaranas ng pagmamahal mula sa Diyos. And I do believe this afternoon, narinig natin malinaw ang boses ng Diyos. Una, your sins are forgiven. Tinatawad ka ng Diyos. Huwag mo nang pulutin pa. Huwag mo nang dumihan pa ang isang bagay na nilinis ng Diyos. Pangalawa, daughter, your faith has made way well. Mga anak, inagaling ka ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya. Pero both itong babae, at yung paralyzed, pareho sila. Mayroon silang pagkakahawig. Pareho silang lumapit kay Jesus para marinig nila na sila ay anak ng Diyos. Hindi mo naririnig ito dahil malayo ka. Nandito ka sa church pero di mo naririnig na pinatawad ka ni Lord. Punong-puno ka pa rin ng guilt. Ang layo mo. Pwede ba lumapit tayo sa Diyos? Hindi lang po yung distance, kundi lumapit. Sa distance nga, wala akong microphone, iba yung salita kong ganito. Pastora, iba yung pandinig ni Pastora, pag-receive. Ganun din ho. Kaya minsan, wala akong problema sa Diyos Tayo minsan. Either lumalayo tayo o gumagawa tayo ng sarili nating bakod. Mas ginugusto mo nang sabihan ka ng I love you ng iba. Kasi yung Diyos ang magsabi sa iyo, I love you. Hallelujah, God. And then, dito kay Jesus, relationship ang gustong sabihin dito, gustong makuha natin ito. Pwedeng i-appreciate mo ang isang tao, not because sa kanyang ginawa, kundi sa relasyon mo sa kanya. Kaya kayo nandito. Hindi lahat smooth ang buhay. Nandito kayo dahil mahal niyo si Lord. Tumayo po tayo lahat. There's a song that we can express our love and thanksgiving to God. And I want you to sing this song with all your heart as a prayer and a worship to the Lord. Panginoon, I pray ng salita mo na aming napakinggan. Dahil hindi lamang kami nagsiselebrate ng Father's Day, kundi Lord, ikaw ang ama ng lahat ng mga ama. Ikaw ang author. Eh Lord, kami lumalapit sa iyo. Gusto naming marinig, O Lord, na kami pinatawad mo. Or naririnig na namin ito, gusto namin, O God, na tumayo. Mag-arise. Pick up our bed.
and go home. Pero una sa lahat, church, lumapit tayo sa Diyos. Mag-draw closer tayo sa Kanya. Kagaya din ng babae na 12 years na nagbi-bleed. Hallelujah, God. Lumapit siya. Kung hindi siya lumapit, hindi niya narinig. Kung hindi siya umamin, wala siyang narinig. Gusto mo marinig ang boses ng Ama? Lumapit ka sa Diyos. Umamin ka sa Diyos. Hayagang kang i-appreciate. Hayagang kanyang pahahalagahan. Hayagang sasabihin ng Diyos sa iyo na ikay mahalaga kagaya ng sinabi niya kay Jesus. Lord, today, touch every soul, every heart. I want to hear your voice. I want to hear your voice. Father, I can't explain this kind of love, this of grace, and I know I still break your heart, and yet you run to welcome me. This is my song of praise to you, for who you are and all that you do. From the moment my life began, you have been faithful. Come on, sing with me. Father, I love the way you hold me close and say my name. Amen. And I know when my life is through, my heart will find its home in you. This is my song. My song of praise to you. Sing to the Lord for who you are and all that you do. From the moment my life began, you have been faithful. Alam ko lahat tayo naranasan ng lamig. Naranasan lumayo sa Panginoon, na-discourage, nasugatan. Maraming mga dahilan. Hindi tayo naging tapat. Pero this song, sinasabi niya na natili siyang tapat kahit hindi tayo tapat. Can we sing the chorus and sing to our Father? And this is my song of praise. Salamat, Panginoon, tinanggap mo ako kung sino ako. For who you are and all that you do. From the moment my life began, you have been faithful. Oh, this is my song. This is my song of praise. Hallelujah! Salamat, Lord, tinanggap mo kung sino ako. All that you do. From the moment my life began, you have been faithful. I like the second verse of this song. Father, I love the way you hold me close and say my name. You are not an orphan. You are, or we are children.
When my life is through, my heart will find its home in you. This is my song. Come on, at the top of your voice. Hallelujah. All that you do from the moment my life began, you have been faithful. It's the keyboard. This is my song. This is my song of praise for who you are and all that you do. From the moment my life began, you have faithful. Gusto ko kayong ipag-pray, but there's a limitation. Is it possible to find a partner? Kahit dalawa lang kayo, and pray to one another. Ipanalangin mo yung mensahe ng Diyos. Yung mensahe ngayon, na marinig muli ng kapartner mo sa prayer, na siya'y pinatawad, na siya'y sinasabihan na tumayo. Lumapit sa Panginoon. Come on, pray, 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 pray. Oh God, release your love. Hallelujah. You alone, you alone, you alone, you alone. And all that you do, the moment, you have been faithful. Hallelujah. Thank you, Lord, for your word, for your presence. Thank you, Lord, for reminding us today that we have a Father, a faithful Father, a loving Father na nagmamahal po sa amin. Thank you, Lord. Ini-encourage ko po o inaanyayahan ko dito po sa harap, either dito tayo sa taas, lahat po ng mga tatay, lahat po ng mga men, all men. So mayroon tayong hagdanan. Pwede naman kayo dumaan sa likod, pero may hagdanan po tayo dito. So halip po kayo mga tatay. Tayo po yung leader ng tahanan. Halip po kayo. Kailangan natin ng prayer. Kailangan natin. Palakpakan po natin ang mga tatay. Nagagwapuhan ng mga tatay. Palakpa. Yan. Praise the Lord. Sige po, let's all rise, let's all stand up. Bigyan naman natin ang mga tatay ngayon ng isang palakpakan, no? So, tatay, amang, no, tatang, itang, itay, daddy, daddy, papo,
So, however kayong o whatever kayo tinatawag ng inyong mga anak, no? Salamat sa inyong mga buhay. Hindi po kayo isang pagkakamali. May purpose po ang Diyos sa inyo, no ho? So today po, we wanna honor you, we wanna pray for you. Sige po, extend natin ang ating mga kamay. Hallelujah, Lord. Panginoon, nakikita mo po ang mga amang ito na nakatayo sa inyong harapan. Lord, dinededicate namin sila sa iyo. Ang dalangin ko po, O God, ikaw ang magpuno ng kanilang mga puso, Lord, ng pag-ibig. Lord, nang sa ganon, marami silang mabigay na pag-ibig, O God, sa kanilang asawa, sa kanilang anak o mga anak, O God. Lord, palakasin mo sila, dumaloy ang katatagan, ma-inlove sila sa iyo, O God. Tulungan mo sila, palakasin mo sila. Lord, anumang mga frustrations nila, anumang mga disappointments, Lord, ikaw ang mag-encourage sa kanila. Dinggin mo ang iyak ng kanilang mga puso. Even, Lord, tulungan mo sila to become man of faith, O Lord God. Maniwala sila, Panginoon, na kaya nilang mahalin ka, kaya nilang sundin ka, kaya nilang paglingkuran ka, Lord, dahil yung impact ng bawat step, Panginoon, na ginagawa nila palapit sa iyo, Lord, ay maglalas sa susunod nilang henerasyon. Kaya, Panginoon, ang mga ama na ito, God, ay maging God-fearing sa iyo. Pagpalain mo, O God, ang kanilang mga work of their hands. And I pray, Lord, na even ang salita mo, O God, na naririnig nila at natanim sa kanilang mga puso, Lord, it will not come in vain. And we declare and decree, Lord, na ang mga kalalakihang ito, Lord, na pangunguna ng aming pastor ay magiging man of purpose, man of integrity, man of humility, man of obedience, man of passion, man of worship, men, O God, who are loving and compassionate. Lord, maglilid sila dahil ang bawat isang lalaking ito ay importante sa iyo at mahal mo sila at pinili mo sila. Pagpalain mo sila at ingatan at ang kanilang mga pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.